Palang Diyos sa mga banal na sa langit, kami dumadako sa iyong gawain sa gabi. Nagpapasalamat sa patuloy pag-iingat, gabay, patnubay sa sambayan po ng Iglesia ng First Baptist sa Manila. Tunay kayo po Diyos naming tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya muli, Ama, sa iyo namin pinagtatagubilin ang ministeryo ng prayer meeting ngayong gabi. Samahan niyo kami, tulungan at puspusan na yung banal na Espiritu sa iyong gawain. Dalain namin ito na ipasalamat pagpupuri sa pangalan ni Kristo Jesus, namin Diyos tagapagligtas sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Nasa kalagitnaan tayo muli ng Sunday, no? Midweek service natin, ang prayer meeting. At nasa last prayer meeting tayo ng month ng February. Okay, ang ating team po na ginagamit sa buwan ng February, ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat, the greatest love of all, no? Noong nakaraan, pinagkilalanan natin yung divine love. Ngayon naman ay February 28 na, patapos na po ang February. Ang pamagat ng ating arling ngayong Wednesday ay unawain at isabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Yan po kailangan na maunawaan. At kung di natin kasi maunawaan, hindi natin po maisabuhay. So yan po ang ating pag-aaralan na lesson o topic po. Dadako tayo po sa ating teksto o passage. Unang Korinto, 13, versikulo 1 hanggang 6, hanggang 9. Kahit ako'y magsalita ng wika ng tao at mga anghel, ngunit kung walang pag-ibig, ako'y naging katulad ng isang tansong malingaw-ngaw o kumakalansing sa pompyang. At kahit ako'y nagkaroon ng kaloob at pagpahayag at malaman ang lahat ng hiwaga, at lahat ng kaalaman, at kahit ako'y magkaroon ng lahat ng pananampalataya upang ilipat ko ang mga bundok, ngunit ako'y walang pananampalataya, ako'y walang pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kahit ipamigay ko bilang pagkain na mahirap ang lahat kong pag-aari, at kahit ibigay kong aking katawan, ako'y walang mapakinabangan. Ang pag-ibig ay matyaga at gumagawa ng kabutihan. Ang pag-ibig ay hindi nainggit. Ang pag-ibig hindi pinagyayabang ang sarili, hindi nagmamalaki, hindi nag-aasal, hindi nararapat, hindi nangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit, at hindi nagpaparatang ng masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Binabata ang lahat ng bagay, ng mga bagay. Naniniwala sa lahat ng mga bagay. Umasa sa lahat ng mga bagay. At tinitiis ang lahat ng mga bagay. Last verse mo, verse 9, ang pag-ibig hindi nagkukulang kailanman. Yun po ating mga talatang nabasa. No? Sa ating pong pasimula o introduction, maraming mga tao hindi nabubuhay sa pag-ibig sa ating mundong ito.
No? Kaya po magulo eh. At ang maraming kabataan na liligaw na landas. May mga magulang na pagkatapos manganak, ay iniwan lamang kanilang anak kahit saan. Nababalita natin po sa media, no? May nanganak, iniwan sa gasolinaan. Iniwan na lang eh. O, hindi man isip anong mangyari sa anak. May mga magulang na napapatay nilang kanilang anak sa galit at pagkamuhi. O yung isang magulang, galit na galit sa kanyang anak. Pinagsasampal, ngayon nagbuwan dugo sa utak na matay. May mga anak na lumaya sa kanilang bahay dahil sa wala daw silang makitang pagmamahal o pag-ibig. Kaya sa barkada sila ay naglalagi. Totoo po yan nangyayari ngayon sa mga pamilya, no? Mga anak nila wala na sa bahay. Palagi nasa labas, nasa barkada. Kasi nga, dahil walang makitang pag-ibig o pagmamahalan sa bahay. Ang mga awit natin na papanggigan sa ating kapaligiran, what the world need now is love, sweet love. Yun po ang kailangan ng mundo eh. At sa atin po naman Kristiyano, sa mga hymns natin, no? Yung love lifted me, yan. Love lifted me. Kaya pag naging Kristiyano ka, na-convert ka kay Kristo, yan po ang napakasarap na maramdaman mo, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Sa pamagitan ni Jesus, no? Sabi nga ng talata sa Roma 5:8, pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang tayo makasalanan pa si Kristo namatay para sa atin. No? Love lifted me. Punta po tayo sa unang pag-aaral, sa unang prinsipyo, ang kalagaan ng pag-ibig sa Diyos. Yan po atin tatanawin ngayon. Ang kalagaan ng pag-ibig ng Diyos na gusto niya pong may sa buhay natin, may turo sa atin, at makita po sa atin. Sa 1 Corinthians 13, nandito po yung mga dahilan sa 1-3, verse 1, versikulo 1 hanggang 3, no? Yung una, verse 1, ang paggamit ng spiritual na kaloob katulad ng magsalita ng ibang wika ng tao at anghel man, ngunit kung walang pag-ibig, ito'y katulad ng tanso malingaw lamang. Ibig sabihin, walang silbi, no sense. Sa verse 2, at kung ako'y may kaloob na magpahayag at malaman lahat ang hiwaga, mysteries, at lahat ng kaalaman, at kahit ako ay may pananampalataya, ngunit kung ako'y walang pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Vain pa rin kasi kahit mag-exercise tayo ng kung ano nung gift. Teaching, preaching, exhortation, encouragement, no? Mercy. Kaya nandiyan sa atin yan, nagbibigay tayo, may gift tayong giving. Kung walang pagmamahal, wala rin kabuluhan. Yan po sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto. Verse 3 po, at kahit pamigay ko bilang pagkain ng mahirap ang lahat ng aking pag-aari, at kahit ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit kung ako walang pag-ibig, ako'y walang mapapakinabangan. Ayun sinasabi sa English na it profit me nothing. Wala pa rin po kasi yan eh. Ano kung walang pag-ibig, anong ibig paabot ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto na dapat din natin malaman sa ating panahon? Kung walang pag-ibig, sabi niya sa English natin, no? But if love was absent, this led to the quarrels and exhibition of selfishness. Totoo yun, and pride. Kasi kung walang love, pinagyayabang mo lang yan. Yung pagpapakita mo ng pagtuturo mo, pag-exercise mo ng giving mo, pag-exercise mo ng give ng encouragement o mercy, kung lang yan. Sa area ng spiritual gifts natin, no? Ayan ang sabi natin sa ating pag-aaral. But if love was absent, kung walang pagmahal, this led to quarrels and exhibition of selfishness, pride, and plagued the church. Yan po nakikita sa iglesia. Nag-exercise sila ng gifts, kung ano-anong gifts yan. O kung nangyayari ay selfishness lang. At pride, no? At yan ang nangyari sa mga iglesia. Instead of selfishness and jealousy, desiring showy gifts which they don't have, believers should pursue the greatest thing of all, love for each other. Kaya ang pinakadakila talaga dapat ay yung ma-exercise natin ay pag-ibig. Kung wala yung divine love o agape love na gusto ng Diyos makita sa atin pag nag-exercise tayo ng spiritual gifts, walang sense yan walang profit This addresses the attitude necessarily in all ministry in the church. Kaya kung tayo po'y nagtuturo, kung tayo po'y nag-exhort, tayo po ay may pagbibigay,
Kung tayo po may mercy, nagpapakita ng giving, kailangan po ay makita talaga yung love. Yan po hinahanap ng Panginoon. Kasi pag meron tayo niyan, hindi tayo nagpapakita ng kayabangan o selfishness. Hindi natin kinukwento, nagbigay tayo ng ganito, ganyan. Kasi ginawa natin yan dahil sa pagmamahal. Okay, punta tayo sa negatibo at positibo ng pag-ibig na tinuro ng Panginoon Kristo. Okay, so na ating binasa kanina, yung talata, 1 Corinthians 13, na sinulat ng Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto. Ang pag-ibig na hindi, o maling pag-ibig na nakita sa buhay ng mga tao, yan ang una natin tatalakay, napakadami po. Ang pag-ibig hindi na inggit, yan po, nauna. Love envy not. Ay, lalo na sa pamilya. Naalala ko, pag binilan mo yung panganay ng sapatos, magsasabi yung pangalawa at bunso, bakit si kuya lang? Pwede ba yung love and binat? Kailangan explain pa sa anak, kailangan kasi ni kuya mo yung sa PE eh. Kaya binilan natin sa necessity niya, hindi naman binilan lang kung para display niya o pang pasyal-pasyal. Hindi, kailangan niya kasi sa PE. O yan. Nainggit, no? May pagkainggit. Sabi nga nung kapitbahay isang compound sila, magpapamilya. Kanya-kanyang bahay, kaya nasa isang compound. Sabi nung anak niya, Mama, nakabili si Tita Lira ng bagong TV. Yung bang pinipindot na lang ganun? Kasi ang TV po nung kasi pinginagano, pinipindot. Ngayon, remote na. Ano sabi ng nanay? Maniwala ka dyan. 5-6 lang, utang lang yan. Yan ang pag-ibig hindi na inggit, no? Pag may inggit, ganun ang pananalita. Imbes na sabihin, ay, mabuti naman at may bagong TV sila. Ganun sana yung pananalita. Kaya love envy not. No? Pangalawa, pag-ibig hindi ipinagyayabang ang sarili. Love bounded not. Kaya lang kasi pag nagkwento tayo, parang puro sa atin na lang eh. Kaya makikita, wala na yung pag-ibig eh. Naka-center sa atin. Yan ang tinatawag sa English na egocentric eh. Hindi pinagyayabang ang sarili. Kaya number 3, ang pag-ibig hindi nagmamalaki. Love is not pop-up. Minsan, maging sa magkapatid o magkadugo, magpinsan, sabihin, kundi sa akin, hindi yan nakarating sa kinaroroonan niya eh. Kundi ko tinulungan. Yan, no? Love is not pop-up. Hindi nagmamalaki. Hindi natin po ipagmalaki yung ating nagawa. Kung yan ay ginawa natin dahil sa Panginoon, ay dahil ginawa natin yan na may pagmamahal. No? Number 4, ang pag-ibig din nag-asal na hindi narapat. Love does not behave itself unseemingly. Minsan maging sa pamilya natin, sa ating mga kapatid sa Panginoon. No? Pag hindi nararapat, sabihan mo, correct mo. Pag hindi natin kinukorek yan, parang tinotolerate natin yung mali eh. No? At sa atin din, pag mali, huwag natin gawin. No? Hindi nag-aasal na hindi nararapat. Hindi nag-uugali na hindi nararapat. Yan ang pag-ibig. Hindi nag-aasal. No? Kailan ba tayo nag-aasal na hindi mararapat? No? Pag tayo hindi napansin, hindi nakamayan, hindi nabigyan, plano sa church. Kaya mahirap sa pastor na kakamayan niya lahat. Paano hindi nakamayan? Mamaya magdamdam. Love does not behave itself unseemingly. Hindi man ako pinansin ni pastor. Ang dami niyang kinamayan. Ako hindi kinamayan. Bandang huli, naggagawa ka na marites o kung ano nung kwento. Yan ang hindi marapat, no? Kasi minsan ang pastor sa dami ng membro, hindi niya mapansin lahat yan eh. Kaya, tayo po nakakaintindi, huwag na natin pong hanapin yun. Tayo mismo lumapit sa ating manggagawa. Huwag na tayo pong mag-isip ng ano-ano at mag-asal ng ano-ano at magsalita ng ano-ano. Okay, number 5 po, ang pag-ibig hindi nagagad ng sariling kapakinabangnan. Yan, makita natin sa politiko, pag malapit ng eleksyon, lakad ng lakad, napakabait, nagbabati. Naalala ko na sa Pampanga ko. Pumunta sa amin, tumatakbo na vice mayor, nagpakilala. Ay, sabi niya, kamag-anak kita. Nagulat pa ako, kamag-anak ko. Pero nanalo siya eh. Dahil barangay mo siya, pareho kami sa Santa Lucia, kamag-anak ko na, nagulat ako. Ganun palang politiko, pagka
Election na pati kahit hindi mo kamag-anak, nagiging kamag-anak mo. Ang pag-ibig hindi na agad ang sariling kapakinabangan. Love seeketh not his own. Oh. Ang ganyan, politiko. Mabait sila, mapagmahal, nandyan sila pag panahon ng election. Kasi meron silang hinahanap, yung boto. May kapalit ang pagdalaw nila at pagpasyal. Number 6, ang pag-ibig hindi madaling magalit. Love is not easily provoked. Kaya dyan natin makita na ang buhay ni Jacob, no? Nung dinaya siya ni Laban, ang in-expect na maging asawa niya sa 7 taon ay si Raquel eh. Nagulat siya nung magising siya, si Leah ang binigay ni Laban. No? Love is not easily provoked, no? Patient talaga eh. Ang pag-ibig di madaling magalit. Nagtisa, another 7 years. Para isipin mo yon. Dahil sa pag-ibig niya kay Raquel, another 7 years. Kaya bago naging asawa si Raquel, 14 years. Hindi madaling magalit. 7, ang pag-ibig hindi nagpaparatang masama. Love thinketh no evil. Yan kung nagmamahal ka sa kapwa mo, hindi ka nag-iisip ng masama, hindi ka nagsasabi ng masama. Hindi ka nagiging marites. Ayaw magsabi ka na hindi totoo, nag-iingat ka. No? At hindi ka nagpaparatang kung ano-ano na wala namang katotohanan. Minsan kahit pastor na nagpaparatang sa kapwa pastor. Nagagawa ng kwento, kaya nasisira yung akala ng iba kung nagsasabi sila sa kapwa nila manggagawa, gumaganda yung papel nila. Actually, hindi eh. Nagiging EB reporter siya, nagiging pangit yung kanyang patutuo. Ba't di niya kausapin yung tao kaysa nagpaparatang siya kung ano-ano? Dapat i-solve niyo yung problem niya doon sa kabila. Lalo kung kapwa manggagawa. Hindi po maganda. Love thinketh no evil. Number 8 po, ang pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Love rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. O minsan pag mainit ang ulo natin, sumasakay tayo dyan eh. Nagagalak tayo sa kalikuan. No? Maski Kristiyano. Sino yung sumapak sa'yo, anak? Yung po, kapitbahay doon, tuwagin mo sina kuya mo, sina tito, halika, sugurin natin. Hindi nagagalak sa kalikuan, mali yun eh. Best sa pagkasundi mo nag-away, halika na, kayusin natin yan. Nakaaway mo yung anak ni Mang Robert, halika, ayusin natin. Hindi maganda may kaaway tayo. Eh, hindi eh. Naisang ka, tawagin mo yung kuya mo, alos ang kanya, dadali niya doon para magipag-away. Ang pag-ibig di nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Nung gagawin, ayusin. Natural lang sa batang ganyan, may away. No, duman din tayo sa pagkabata. Mamaya magkaibigan na yan. Kaya lang, kung palalakin natin sunog at problema, hindi maganda. Love rejoice not in iniquity. No? Number 9, pag-ibig hindi napupuksa kailanman. Love never faileth. Ibig sabihin, ang pagmamahal talaga, hindi yan basta nawawala. Meron siyang lasting. No? Love never fails. This refers to love lastingness or permanence as a divine quality. Kaya yung pagmamahal, hindi sabihin, ay, hindi ko na mahal yung asawa ko. Nalipas na eh. 30 years na. Hindi yun eh. Kaya yung till death do us part sa mag-asawa, yun na, ang lasting talaga, yung pagmamahal mo, hanggang buhay. No? Kaya napakahirap sa panahon natin ngayon, lalo na nilalakad yung divorce. O lahat sasabihin mo, love never fails. Pag may divorce na, mahirap na sabihin yan. Kaya ang pagmamahal, kaya tiyakin dapat ng bawat isang lalaki o babae bago dumako sa kasalan o pagkaisang dibdib, ang tunay na pag-ibig niyan ba ay pang-permanente? Lasting ba yan? O baka mamaya, ilang buwan, ilang taon lang, wala na. Ang pag-ibig, no, hindi napupuksa kailanman. Love never faileth. Okay, punta tayo doon sa positibo na nabanggit dito sa 1 Corinthians 13. Tamang pag-ibig nakikita sa buhay ng mga tao. Ang pag-ibig ay matyaga. Love suffer long. Yan. Patient yan. No? Kaya namulat din ako, naalala ko nung grade 3 ako, grade 4, meron taga sa amin, si Mang Dionisio, Carion yun. Uso pa po noon yung nagikib, nagsisibak, nagtatrabaho siya sa San Miguel Brewery. Pag weekend, Sabado, Linggo, wala siyang trabaho, nasa sinisinta niyang babae.
kinaaling training. Anong ginagawa? Nagigib, madaling araw. No? Ganun kasi noon wala pang gripo. Katulad ngayon, may nawasa. Biglusan mo ng gripo, may tubig. Noon din, nagigib talaga. Naalala ko yung mga lata pa ng Minola at saka ng Baguio oil, yung timba. Nilalagyan ng kahoy yun, yung kaway, anong kwan bayabas, pinapako tapos baldi, 2 baldi, inikib ni Johnny. Sumusuyo Isipin mo, 2 taon bago siya sagutin at maging kasintahan ng lalaki. Matyaga, suffer long talaga yung pagmamahal. No? Ngayon, di na uso yan 2 years bago yung naging asawa si Aling Trini. Naging asawa naman niya. Nagtyaga siya 2 taon. Nagsisibak, pinagpapato yung kahoy. Isang buong troso yun, sinisibak niya. Tapos kung ano nung kinukumpuni sa paligid ng bahay. Okay, number 2, ang pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan. Love is kind. Ayan, talagang totoo. Kung talagang Kristiyano ka, nandyan ang love ng Panginoon sa buhay mo, naranasan mo, at nandyan ka na sa Lord, lumalago ka, madali makita yan. Mapagmahal ka, madali kang gumawa ng kabutihan sa kapwa mo. No? Matulungin ka, madali kang mag-offer something, mag-assist, ganyan. Kasi ang pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan. Love is kind. Ang pag-ibig ay binabata ang lahat ng bagay. Love beareth all things. No? Yan. Pinabata. Ibig sabihin, mapagtiis ang nagmamahal. Kasi lahat tayo po, hindi perfecto. Ang ating pagkatao, pag-ugali, meron tayong weaknesses. Kung di marunong magbatay ng asawa mo, baka 1 linggo lang. Pag-divorce na yan, legal separation. Kaya dapat matuto tayo na magbata. Love beareth all things. So, yung kailangan ng asawa mo, kung pagkasakit ng asawa mo, yan. Lahat kasi po ay imperfect po sa mundong ito. Walang perfecto Kaya kailangan natin magbata. Yan ang dapat natutong pag-ibig. Ang pag-ibig naniniwala sa lahat ng bagay. Love believeth all things. No? Kung nagmamahal ka sa kapwa, sa tao mo, hindi ka mapaghinala. Dapat nagtitiwala ka, pinapaniwala mo. Sino siya? Ano sinasabi niya? Ano yung kanyang pinangako? Ang pag-ibig umasa sa lahat ng bagay. Love hopeth all things. Yan, lalo na sa Panginoon. Dahil minahal tayo ng Diyos, mahal natin siya, umasa tayo. Lahat ng sinabi ng Diyos, pinangako sa atin ng Diyos, nakaligtasan, buhay na ulanggan, langit, ay magaganap. Kaya ang pag-ibig umasa sa lahat ng bagay. 6, ang pag-ibig tinitis ang lahat ng bagay. Love endureth all things. No? Naalala ko yung napanood ko minsan sa nagtiis siya hanggang asawa niya mamatay. No? Nagkaroon ng cancer sa buto, yung mister. Kasi dati nagkukutsero yung mister niya. Nagbibisyo. Tapos nagtitinda pa ng kutsinta puto, masipag yung lalaki. Kaya dumating, naging Christian siya. After ng 20 years sa pagiging Christian, bigla siya nagka-cancer sa buto. Naku, ang hirap pala yan. Tiis ng babae, talagang alagaan, pakainin, nasa kama na lang. Yan, love endureth all things. Kung sa ibang bansa yan, baka iwanan na, kundi divorce. Pero sa ating Pilipino, talagang makita mo yung pagmamahal. Maliban siguro sa panahon natin, dahil pabago-bago yung panahon, hindi nakikita talaga yung kulay ng pag-ibig na galing sa Diyos. Ang pag-ibig, tinitis ang lahat ng mga bagay. Yan po, ang ating makita sa ating mga unang magulang. At yan sanang hindi mawala, mag-fade sa panahon natin, lalo na pabaiba ng pabaiba ang ating henerasyon. Okay, punta tayo sa 3. Ang tulong ng Diyos sa ating mananampalataya upang isapamuhay natin ang kanyang pag-ibig. Para kasi ang hirap para sabihin, Pastor, ang hirap naman niya. Pastor, hindi ko ata kaya. Bilang Kristiyano, talagang mahirap, pero kung atin tingnan ang pagtuturo ng Diyos, kaya natin dahil ang Diyos siya ang tutulong sa atin. Akala kasi ng iba, lalo na yung mga pamilya ko, may kapatid kasi ako, sinisiran ko, sabi niya, naku kuya, hindi ako pwede sa pinasukan mo. Hindi ako pwede maging straight O kala nila, pinipilit natin, pinagtsatsagan lang natin na maging matpid ang buhay na. Hindi nila alam, may gumagawa, may nagpapalakas, may elemento ang Diyos para gamitin sa ating buhay, para tayo dumating sa tinatawag na transformation, no? After regeneration.
Okay, sa 2 Peter 1, 1, versikulo 3 hanggang 4. Ito ba ating makita at sinulat ni Apostol Pedro. Minsan nabanggit din ni Pastor Benjito, Boyedrosolo sa prayer meeting nakaraan. Ayon sa kanyang banal na kapangyarihan ay pinagkaloob sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay na naukol sa buhay at sa pagiging makadiyos. Yan po. Sa pamamagitan ng kanyang kalwatihan at kapurihan. Verse 4, versikulo 4. Sa pamamagitan nito, pinagkaloob sa atin na walang bayad ang pinakadakilang, pinakamahalagang mga pangako upang sa pamamagitan mga ito ay maging kabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Yan po, maging kabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Yamang kayo ay nakatakas mula sa kabulukan ng nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Actually, nilagay ko pa rin po sa English eh. Ito, 2 Peter chapter 1, 3-4. As His divine power is given to us all things that pertain to life and godliness, through knowledge of Him who called us by glory and virtue. Verse 4 po, by which had been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be, tayo pong believers, partakers of the divine nature. Yan ang Holy Spirit. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Talaga naman mahirap sa buhay ilagay ang pag-ibig na yan kung wala ang work ng Holy Spirit. No? Kaya ang Holy Spirit po ang gumagawa sa atin. Pansinin natin po itong comment po ni John MacArthur. Sabi niya, yung salitang partakers of divine nature, binigyan niya po ng kahulugan dito. Sabi niya, this expression is not different from the concept of being born again. John 3, verse 3, at saka 1 Peter 1:23. Or being in Christ, when we repent of our sins and receive Him as our Lord and Savior after hearing the gospel. John 1:12, Acts 20, verse 21. The precious promise of salvation result in becoming God's children in the present age, and thereby sharing God's nature by the possession of His eternal life. This implies that there must be a clear presentation of Christ's person and work as God-man in our evangelism, which attracts men to true conversion, true salvation. The cross and the resurrection mostly clearly reveal His glory and virtue. Totoo naman yun. Kaya maklaro dapat ang gospel pag present natin. Kaya lang kasi ang presentasyon ng gospel ngayon, napakadaling paniwalaan at hindi na kailangan ng repentance. Basta tanggapin mo ang Panginoon. Magiging anak ka ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo. O pasama ka sa Hindi po na-emphasize yung repentance eh. Alalahanin po natin. Hindi po dumating si Kristo na nauna po si John the Baptist. Ano yung purpose? Para ipakita ni John na without repentance, you cannot reconcile with God through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya ang forerunner, repentance eh. Ang kanyang presentation bago dating ang the Lamb of God who will take away the sin of the world. Kaya sa preaching ni Paul, sa Acts 20:21, sabi niya, pinapatunayan ko sa Hudyo ang Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Testifying both to the Greeks and Jews, repentance toward God and faith to the Lord Jesus Christ. Kaya wag natin po shortcutin yung pag-present natin ng gospel. Dapat emphasize natin na kailangan ng repentance. Kasi yun ang ibig sabihin ng repentance, change of mind. Ako, ganun na nakita ko, pagsisisi sa maling pagbabago ng kaisipan, maling paniniwala, maling pagsamba, maling pananalangin, o nananalangin kami kay Bapo Maria, kay Maria, o maling reliyon. Kaya iwan mo talaga yung, nagtataka ka, matagal na po, pastor, tumanggap yan. Bakit hindi siya nagbabago? Nandun pa sa reliyon niya. Walang repentance eh. Walang change of mind. Kaya dapat ayusin po natin ang pagdadala ng gospel. Yan o. Yan partakers of divine nature. Kaya nagsisi siya. Tanggap niya. Mag-agree siya sa Diyos na mali ang kanyang kinamulatan at buhay na tinatahak at susunod siya sa Panginoon. Yan nga po yung emphasize natin kay
Si Judas, hindi po nagsisi yun. Maging nabanggit sa Bible, nagrepent siya. Hindi po repentance na true. Repentance yun. Remorse lang. Kasi pag after na binenta niyang Panginoon, nagsisi siya. After na, nagpakamatay. Kaya hindi nag-change yung mind. Walang genuine repentance. Dapat nag-change yung mind. Hindi siya nagpakamatay kung totoo siya nagsisi. Okay? Emphasize po yan. Kaya sinabi yan po ni John MacArthur. Ayan o. The cross and resurrection most clearly reveal His glory and virtue. The work of God man evangelism which attracts men to true salvation. Kaya dapat para magkaroon siya ng divine nature, talagang makonvert siya sa gospel ng totoong gospel ni Christ. Hindi po sinorkat na gospel. O yan. So yung unang tulong ng gawain ng banal na Espiritu, kasi ang gawain po ng Espiritu, siyang uusig patungkol sa kasalanan ng mga tao. Kaya makikita mo sa nature mo, yung pag-ibig mo, pagkatao mo, ay napakalayo sa gusto ng Diyos. John 16:7-9. Ngunit sinabi ko sa inyo ang katotohanan, nakakabuti sa inyo na ako umalis. Sapagkat kung di ako alis, ang mga aliw o komporte hindi darating sa inyo. Kapag ako'y nakalis, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, kanyang usigin ang sangkatawan patungkol sa kasalanan. Yung pong una, patungkol sa katwiran o righteousness, the righteousness of Christ. At patungkol sa katulan, the judgment of Christ. Patungkol sa kasalanan sapagkat di sila sumasampalataya sa akin. Okay, ang tulong ng gawain ng banal na Espiritu, siya magtuturo. Diyan, 1:14-26. Ang mga aliw, ang banal na Espiritu, siyang susugin ng Ama sa pangalan ko. Ang magtuturo sa inyo, lahat ipapaalala sa inyo, ang lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Kaya yung pagtuturo tungkol sa pag-ibig, inisa-isa natin. Ang pag-ibig hindi natutuwa, nagagalak sa kasamaan. Ang pag-ibig ay love is patient. So pinag-aralan natin yan, sino nagtuturo? Sino ang gumagawa? Ang banal na Espiritu. Siya na ang nag-reveal sa atin. Kasi wala na si Christ. Nang isulat ni Apostol Pablo yun Pero nireveal sa kayo ng Holy Spirit. Kaya nire-reveal ng Holy Spirit, tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Okay? Hindi lang po yung presence ng Holy Spirit sa atin, indwelling, ay ganun din ang kanyang salita. Ayan po sabi ni David, Awit 119, versikulo 6 hanggang 11. Siyam hanggang 11, Sa paano lilinisin na isang kabataan ang kanyang daan sa pagdinig doon sa ayon sa iyong salita. Idanap kita ng buong puso, huwag nawa akong mali sa iyong mga utos. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang salita ng Diyos po tumutulong sa atin para magkaroon tayo talaga ng totoong pagmamahal. Kasi yung katangian ng pag-ibig na hinahanap natin, nandyan sa kanyang salita, tinuturo at tinuulit-ulit sa atin ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu at ng kanyang salita. Kasi ang Word, yan ang binigay ng Panginoon Jesus, iniwan sa atin ng living Word, ang Panginoon Kristo. Para sa buhay natin, makita sa ating buhay ang totoong pagmamahal. Na siyang napakahirap hanapin ngayon sa panahon natin ang pag-ibig na gusto ng Diyos na sa buhay, ilagay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Psalms 119:33, Turo mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking ingatan hanggang sa wakas. Verse 65, Ginawa mo mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong mga salita. Psalms 119:97, O gaanong inibig ko yung kautusan, siya kong gunitang buong araw. Napakalaga po ang salita ng Diyos. Kaya lang, ang nangyayari po ngayon, maging mga Kristiyano, wala nang panahon sa Biblia nila. Tanong mo sarili, nag-devotion ka ba? Nagbasa ka ba? Wala na puro gadgets. Kung ano-ano ang hinahanap natin sa FB, sa Messenger, ano mo ba yung yun doon na tayo nakatuon. Kinain na po tayo ng gadget, na digital na panahon natin. Sana wag naman, bigyan time. Kung may
cellphone kayo, nandiyan po ang Bible, ang dali pong buksan. Ako, pag walang ginagawa, buksan ko yung, binabasa ko po ngayon kasi yung Psalms. Yan po ang ating kahalagaan sa ating panahon. Huwag po tayong magpatalo. Kasi pag wala na tayong kaalaman sa tutong pag-ibig na gusto ng Diyos, ipakita natin, isabuhay natin, at madama ng iba, ay yan ang nangyayari sa atin. Punong-puno na tayo. Nanunod pa tayo, nanunod pa kung ano nung nilalaman ng ating pinapanood, hindi pa maka-Diyos na pamumuhay, yung tinuturo, yung kwento. Yan ba nasisili sa utak natin, nadadama natin? Yan ang ating reaksyon. Napapalitan ng negatibong pagmamahal. Wala na yung response ng divine love. Punta po tayo sa conclusion at aplikasyon. Gaano mo bang naunawa ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Atin po dapat tanungin yan eh. Lahat kasi nagsasabi, alam ko na yung pastor. Ay, matagal ko nang napag-aralan. Ay, matagal na tinuro yung pastor. Ang pag-ibig ba ng Diyos ay gusto mong ipamuhay sa araw-araw ng iyong buhay? Yung tanong, gusto mo bang pamuhay ito? Pagkatapos mo maunawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating pag-aaral, at naisip mo bang mahirap gawin at sundin mga ito? Totoo naman po, mahirap eh. Dapat alam mo ba rin na may tulong na binigay ang Diyos sa iyo bilang anak niya sa pananampalataya para may sabuhay mo ito? Meron. Anong dalawang tulong ibigay ng Diyos para may sabuhay mo itong pag-ibig ng Diyos? Ang banal na Espiritu at ang banal na kasulatan. Kaya nung sabi sa Galatia 5:22, the fruit of the Spirit is love. Yung number 1 nga, love. Lastly, ang tunay na kay Kristo Jesus ay may pag-ibig ng Diyos. Tanungin mo po yung sarili mo ngayong gabi kung wala yan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung si Kristo nasa buhay mo, ang Diyos ay pag-ibig, dapat ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa buhay po natin. Lalo na ang mundo natin at ang kapaligiran natin ay naghanap po ng totoong pag-ibig. No? Hindi kaplastikan. Pag wala na pong pag-ibig sa ating tahanan at sa kapaligiran natin, nagkakaroon ng tinatawag na away-away, nagkakaroon ng pride, nagkakaroon po ng disunity, at ang ating mga anak nagkakaroon po ng confusion because they are looking for that love. Pagpalain tayo ng Panginoon, purihin po ang Panginoon Diyos, magandang gabi po sa lahat, pagpalain tayo po ng Panginoon. Dadako po tayo sa ating pong pananalangin para sa iglesia ng First Baptist of Manila at ang kanya pong manggagawa, ministeryo, gawain sa linggo, at ganoon din po ang mga nakatagdang services po at ministry. Ganoon din po ang ating bansa, ating po ilagak sa Panginoon, maging ating Pangulo. Let us pray. Amang banal na nasa langit, Diyos na lumikha na lahat ng bagay, Diyos na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos na aming manununo, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa opportunity to study Thy Holy Word. Kami patuloy lumalapit, dumadako, pinagkakatiwala ang ministeryo ng iyong iglesia, ang First Baptist of Manila. Tulungan niyo po ang administrative board, maging si Pastor Emis Nasita, sa kanilang katalinoan, kaalaman, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga desisyon at pagprograma at plano sa iyong iglesia. Tunay kami po umaasa sa iyong divine guidance, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang mga activities sa Sunday na naka-schedule po na regularly pag Sunday. Tulungan niyo rin nga po, Ama, ang early morning worship, ang iyong tagapagsalita na magdadala na yung salita, mensahero. Ganun din po ang MC, ganun din po ang choir at bawat kapatid na magiging kabahagi sa pagsamba, kayo po ang magpala. Tulungan niyo rin po ang Sunday school sa bawat departamento, ang bawat tagapagturo, ang bawat nag-a-assist, ay gamitin niyo po ang bawat kwarto at ang opportunity na matuto po ang mga bata, kabataan, mga senior high, hindi po mga colleges at parents sa kanilang paglugong spiritual sa pag-aaral at pagtuturo ng Sunday School kasama si Pastor Nasita at ang mga CE teachers, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mid-morning worship service. Kanyang tagapagsalita, gamitin sa mightily at madalas yung gamitin po si Brother Andong Trinidad. Magpala rin po kayo sa MC, sa choir,
Bawat parte ng programa ay gamitin yung daluyang pagpapala sa iyong kapurihan. Sa bawat tagapakinig, na sila po'y matuto, lumago, tumibay, at maging kagamit-gamit ng kalambuhay bilang mga liwanag matasin sa mundong ito. Habalain po sa gabi ang Vesper Hour sa pagtuturo din ng pangaral ni Pastor Nasita ng mga doktrina, lahat sa maraming tanong sa prophecy na sa kanyang tinatalakay. Salamat din, Panginoon, na ang pagkatiwala namin ng mga outreaches, Bible study, maging ang paglabas ni na Pastor Benji at Sister Sally sa kanilang Bible study. Maging ang Bible study po ni Pastor Nasita sa Sikatuna at sa kanyang internet, sa Bible study sa Qatar at sa Amerika. Ganun, Panginoon, ang mga outreach sa Bible study namin na pinupuntahan tuwing Saturday, tulungan niyo kami na Pastor Jess at Pastor Bong sa outreach niyo po, mission outreach sa San Mateo at ganun din sa pagpunta sa Baisa. Salamat din sa paggamit niyo kina Sister Elby, Sister Mina at ang team sa pag-outreach din nila pag Saturday sa dakupan ng UP Bliss sa kanila pong pag-reach out sa mga bata at tinuturuan nila ng mga Sunday school at na yung banal na salita. Salamat sa mga lugar na binubuksan nyo. Lalo na, Panginoon, ang daming nagre-request ng gawain nyo. Minsan kulang pa yung mga gagawa. Kaya nagpipray kami, magpadala kayo ng mga gagawa. Dahil marami pong anihin, dapat kukunti po ang manggagawa nyo. Maging po sa Tarlac, sa Paniki, sa gawain nyo po sa Mongkada, Tarlac, gawain nyo sa Kamiling Tarlac. Tunay sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga nagre-request ng pagbabahagi ng banal na salita. Dagdagan niyo pong aming kaalaman, kalakasan, at biyaya sa aming pong paghayo. Umaasa kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para ilahad malinaw ang Ebanghelyo sa mga taong naghanap ng pagkaligtasan, Panginoon. Salamat din po sa pagganda ng Iglesia sa mga activity itong darating na March. Maging po ang Senior Citizen Fellowship sa 6, kayo po magpala sa March 6 sa muling fellowship namin ng mga senior. Tulungan niyo rin po, Panginoon, pangangunan ni Brother Andre, maging sa tagapagsalita niyo, Panginoon Diyos. Kinukomit din namin, Panginoon, ang mga activity sa mahal na araw na darating, ang 8 sayings. May schedule namin at lugar na pupuntahan. Amin po hinihingi ay yung pong patnubay, gabay at pagtutuloy, paggamit nyo sa iyong mga tagapagsalita. I-bless rin po, Panginoon, ang Thursday class kung saan ay nagpapatuloy at kami ni Pastor Nasita ay nagtuturo. Tunay kami po humingi ng katalinuhan, gabay nyo, Panginoon, dahil kung wala kayo, wala kami pong magagawa. Help also the student na nag-actively, nag-involve, nag-aaral. Tulungan niyo pong matuto sila, lumago sila, tumibay sila. Salamat sa kanilang desire na ma-mold at ma-ready sa iyo pong gawain. Salamat na maging sa pagpipis nila tuwing early morning worship dito na sila po ay nagagamit para magdala ng gospel, Panginoon, at testimony. Pinagkatiwala din namin, Panginoon, ang mga binubuksan niyo pang mga outreaches. Kayo po ang gumawa at magbigay po ng opportunity sa amin ng bawat isa na nagtuturo, nangangaral ay magamit. Maging po yung nire-request nila po sa dako po ng Pampanga sa pinapalam namin kay Pastor Nasita, Panginoon, na medyo malayo. Tulungan nyo kami. Kung yan ay opportunity at gusto nyo pong ma-open, kayo po ang manguna at magpala na mabigyan kami ng opportunity, ma-reach out yung mga souls doon. Pinapasalamatan din namin, Panginoon, ang inyong pong gabay sa amin mga hanap buhay, kalusugan, trabaho sa mga member dito po sa First Baptist Manila. Ang kanilang pong negosyo, hanap buhay, maging kanilang mga anak na nagtatrabaho, ang anak na nag-aaral, mga anak na binibigyan niyo po ng katagumpayan sa mga pagsubok at problema. Salamat. So, hindi namin nilalagak, Panginoon, ang aming pong mga senior citizen na meron na pong mga karamdaman, may lingering disease na. Tunoy, mabigat po pasanin nito sa pamilya. Tulungan niyo po kayo mag-provide ng financial needs, kayo magbigay ng comfort, kayo po ang gumawa sa dinadanas nilang mga
suffering at trials. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang mga gawain ng young people, maging sa pangunan ni Brother Jeffrey Tabak. Kayo po magpala rin sa kanyang pag-handle dito, na pagpatuloy niya. Malagaan ito, maging po mga high school na kanyang binabible study dito sa Rondon. Salamat sa kanya rin pagpapagal at paggamit Diyos sa kanya. Kinugumit din namin, Panginoon, ang CE meeting sa first Sunday. Kaya po mag-bless sa mga teachers at ang meeting ito para patuloy pagyamanin ang mga hamon sa buhay po ng mga Sunday school teachers at bawat isang nagagamit sa CE, Christian Education and Church ng First Baptist, Panginoon. Dalangin na din namin, Ama, ang commitment namin sa bawat isa na gamitin mga aming labi at puso, magdala ng gospel sa bawat tao dahil kailangan ng tao ang ebanghelyo na sabi nga ng Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ because it's the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Gentiles. Panginoon, sa hindi namin pinagkatiwala, nilalagak aming bansa, lalo na aming Pangulo, Presidente Bongbong Marcos Jr. Tulungan niyo po siya, bigyan siya ng katalinuhan, kalakasan, patnubay, gabay, sa araw-araw protection din, sampu ng kanyang sambayan, pamilya. Ganyan kanyang mga sekretaris ay magamit sa bawat departamento saan sila naka-assign na maging kapakipakinabang sila, helpful po sa sitwasyon ng aming bansa, malalo na sa fruit production ng DA, ganyan po ang peace and order sa mga nasa DILG, ganyan po ang nasa Armed Forces and Department of National Defense sa aming kapaligiran sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tulungan niyo rin po, mag-grab po ang corruption, mag-grab din po ang prostitution, ang child abuse, at ang marami pang problema sa drugs. Naway kumilos po ang aming pamahalan sa bagay na ito na siyang sumisira sa aming lipunan. Pinagpipray din namin, Panginoon, mga sakit na nagkakalat, lalo na po ang dengue na siyang number 1 na sakit killer ngayon sa Palawan. Maraming bayan doon tinamaan, hindi lang Puerto, hindi lang Taytay, at maraming bayan ay tulungan niyo po ang aming Department of Health na mabigyan po ng solusyon ng bagay ito. Salamat, Panginoon, sa nakaraan ng pandemic na kayo nagbigay po ng sapat na lakas, gabay, patnubay sa amin bansa. At alam ko kayong patuloy, papatnubay sa aming bansa. Sa marami din problema inaharap namin dahil kayo po ang Diyos na matalino, makapangyarihan, Diyos sa lahat ng panahon na amin pong inaasahan. Kinukomit namin ang inflation sa aming bansa, maging po ang OFW na nagtatawa sa ibang lugar, tulungan nyo na mabigyan sila ng sapat na lingap at kalinga ng aming pong bansa. Lalo na sila nga po nagdadala ng mga dolyar sa aming ekonomiya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na may kumit din namin ang aming bansa na marami pa pong mga Bible school, missionaries, at pastors ang magamit nyo. Magkaroon po ng paninindigan sa fundamentalism, Trinitarianism, maging amin po mga partners sa Amerika. Maging ang mga missionary ng First Baptist sa Luzon, Visayas, Mindanao at local churches na ginagamit nyo sila, kayo po magpala. Maging po sa mga foreign mission sa South Asia, sa Thailand, sa dako po ng Cambodia, Laos, at ganyan Sri Lanka at Burma, kayo po ang gumawa at mag-protect. Maging po missionary po ng First Baptist. Nandun sa dako po ng Myanmar at dako po ng Tel Aviv, si Pastor Morales sa Israel na medyo magulo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mission po ng iglesyang nito na pagyamanin niyo at marami pa pong finances ang papasok dahil ang aming pong pastor ay ang nagnanasa na marami pa pong missionary ang masuportan ang iglesia, marami mission ang mabuksan at masuportan. Dahil kayo po ay Diyos because you are God of mission, Panginoon. Salamat po sa gabi, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil sa iyong panahon, sa iyong kalooban, kayo po ang tutugon at gagawa sa aming pong iglesia, sa buhay ng bawat isang membro, at gandin po sa aming bansa na pinagkatiwala namin sa iyong mapagpalang kamay, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, namin Diyos tagapagligtas, to aming dalangin, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen.